Kung meron nga po mga kawan stories na isang team ngayon sa NBA na literal lumakas sa off-season, ito walang iba kundi ang Dallas Mavericks na matagumpay na naisakatuparan ng lahat ng kanilang plano simula sa pagpapanatili kina Daniel Gafford, pag-draft kay Cooper Flagg hanggang sa makuha si D'Angelo Russell sa free agency. Kaya dahil nga sa nagawang ito ni Nico Harrison ng Dallas, nakagawa sila ng bagong super team na mas competitive sa pagkuha ng titulo na bubuhin ng kanilang starting five na sina D'Angelo Russell na siyang pansamantalang papalit kay Kyrie Irving. Sa angking galingan nito sa playmaking at 3-point shooting, siguradong mapapangunahan nito ang Dallas Mavericks sa backcourt. Malaki rin naman ang maitutulong ni Klay Thompson sa scoring at depensa. Hindi rin naman dito magpapahuli ang rookie na si Cooper Flagg na gustong ipakita ang kanyang husay sa scoring. Meron rin naman itong athleticism at as of now siya lamang ang nag-iisang player na kayang gumawa ng mga isolation play sa Dallas Mavericks. Expected na rin naman na maipapakita ni Anthony Davis ang kanyang full potential, syempre na nakapag-adjust siya sa bagong role sa Dallas bilang power forward at higit sa lahat mas healthy. Matutulungan ulit nga sa center position ang kanilang dalawang big man na sina Derek Lively na mas lumaki, mas lumakas at si Daniel Gafford na mas confident maglaro ngayon sa kanyang bagong kontrata. Napakalalim, napakasolido rin naman ang kanilang bench at backup na sina Spencer Dinwiddie na parating handang mag-step up bilang playmaker. Andito rin naman ang 3&D na si Max Christie na kayang bantayan ng kahit sino man. Hindi rin naman dito magpapahuli si PJ Washington at maging si Neji Marshall na parehong may kakayahang magtala ng malaking puntos off the bench. Kaya kahit sino man sa bench ng Mavericks na bigyan ng playing time, siguradong tutulong ito sa main star. Ganyan nga kalalim ngayon ang lineup ng Dallas Mavericks, kaya mukhang hindi nga nila iniinda ang pagkawala ni Kyrie Irving sa mga first month next season.